Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay masagana sa spiritual at sa material. Masagana sa spiritual at sa material. Bilang mga Kristyano po, tungkulin natin na maging kontento sa ating buhay. Particular po sa ating material at financial na kalagayan. Kaya nga po sa Timoteo, chapter 6, 6 and 8, sabi po roon, kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa reliyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Kaya nga dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at sinusuot. Kaya pating Kristyano mga minamahal, pagiging spiritual, ay dapat may kakambal na kasiyahan at maging kontento sa ating buhay. Dapat tayong masiyahan at maging kontento kung sapat na ating mga pangunahing pangailangan, tulad ng pagkain at damit. Ating kasiyahan po ay hindi dapat nakadepende sa ating pagkakaroon ng mga luxuries, ika nga, o luho at karangyaan sa buhay. Ngayon po, paano kung halimbawang tayo sapat na, dalawa ba tayong magsikap na magkaroon ng dagdag na yaman at salapi? Opo, dapat rin po mga minamahal kung tayo ay may wastong pagkakataon na magkaroon dagdag na yaman at salapi. Dahil nga po sa 2 Korinto 9:8, magagawa ng Diyos na tayo ay pasaganain sa lahat ng bagay at higit pa sa ating pangailangan upang may magamit tayo sa pagkakawang gawa. Sino minamahal, tayo po ay magkaroon nawa ng dagdag na yaman at pera upang tayo makatulong sa mga tunay na nangailangan. Kaya po binilin po ni Pablo kay Timoteo sa Timoteo 6:18 ukol sa mga Kristiyanong mayaman. Sabi po ni Pablo na sila ay turuang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Nanawa tayo po yung maging mayaman din, hindi lamang sa material, kundi sa spiritual. Kaya minamahal, nawa po ayon sa ating kanya-kanyang kalagayan sa buhay, ano po sikapin na maging masagana tayo, hindi lamang sa spiritual, kundi sa material din, upang tayo po ay maging pagkapala sa mga dapat tulungan at tayo maging magpagkawangga sa mga pagkawanggawa sa mga nangailangan. Maraming salamat po.